Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal ng Panginoong Jesucristo, kami po'y sama-sama nagpupuri. Sama-sama kami nagpapasalamat, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa dakilang pribileyo na muling ipinagkaloob mo sa amin, mahal Panginoon, muli mo kami pinagkatipon-tipon upang sama-sama ka naming sambahin, purihin at paglingkuran, mahal Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo na aming papuring awitin, mahal Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo na aming paglilingkod, mahal Panginoon. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, nagpapasalamat po kami, mahal Panginoon. At minsan papagpalain mo po yung mga salita, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Turuan mo kaming lumakad sa mga palatuntunan, mahal Panginoon. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, mahal Panginoon. At tulungan mo kami, mahal Panginoon, hindi lamang maging taga-pakinig lamang, kundi maging taga-tupad ng mga salita mo, mahal Panginoon. Pagpalain mo ang bawat sa amin, mahal Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, mahal Panginoon, aming mga pangunawa sa iyong mga salita at aming sinasaway. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak, maminamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilan Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inihanda po natin ang ating mga talata, maminamahal, dito sa Psalms 48, verse 12 and 13, nais ko po, maminamahal, na magbigay ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Nagpapaabot din po tayong dobling paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, tayo po nagbibigay po ng pagbati. At sa lahat po, maminamahal ng ating mga minamahal mga kapatiran, ating mga webcast viewers, at patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At sa lahat po ng mga minamahal nating mga kapatiran narito ngayon, sa mga kapatiran nating sa webcast, nanonood, nakikinig, at sa lahat po ng mga beloved workers, beloved preachers, sa ating beloved choir members, mga manunugtog, sa lahat po ng mga narito ngayon, maminamahal, at minsan pa ating pong pag-aralan ng mga banal na salita ng ating dakilan Diyos. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Psalms 48, verse 12 up to 13. Kaya hindi basahin natin. Libutin ninyo ang sayon at inyong ligirin. Inyong saysayin ang mga muog niyaon. Tandaan ninyong mabuti ang aking mga kuta. Inyong masdan ang kanyang mga bahay-hari upang inyong maisaysay ito sa susunod na lahi. Amen. 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 Maminamahal, take note po kayo, mag-take note kayo, lalo na ating mga beloved choir members, ating mga beloved workers, ating mga beloved preachers. Ang ating paksa, maminamahal, ay pamagatan po natin, the great doctrine of the church. The great doctrine of the church. Sinabi rito, maminamahal, libutin nyo ang sayon at inyong ligirin siya at inyong saysayin ang mga muog niyon at tandaan niyong mabuti ang kanyang mga kuta at inyong masdan ang kanyang bahay-hari upang maisaysay ito sa mga susunod na saling lahi. Amen. Dito po, maminamahal, ang tinutukoy po rito na sayon, maminamahal, ito po'y kumakatawan sa ating church o sa church. The true church of the living God. Nasabi na Mateo 16:18, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang tunay na iglesia, maminamahal, hindi po manaig ang dyablo, maminamahal. Hindi manaig ang kasalanan. Hindi manaig ang pintuan ng Hades. Ibig sabihin, maminamahal,
ang mga mapapabilang sa Church of the Living God, magiging mananagumpay sa kasalanan. Kasi kapag nabuhay ka sa kasalanan, maminamahal, ibig sabihin, nasa pintuan ka na ng impyerno. Pero sinabi ng Biblia, the gates of hell shall not prevail against the church. Eh nga kapag ang isang pastor ay namumuhay ng makasalanan, nangangahulugan, malapit na siya sa pintuan ng impyerno. Amen. Kaya nga, maminamahal, dapat malaman po natin ang the great doctrine of the church para, mga minamahal, malaman po natin kung tayo'y lumalakad pa sa salita ng Diyos. Kung tayo pa'y nananatili pa sa ating mahal na Panginoon. Dahil sinabi ng John chapter 15 verse 7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hilingin nyo ano man ang inyong ibigin at ipagkakalob sa inyo. Ibig sabihin, ang tanda, maminamahal, na ikaw ay nananatili pa sa ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, maminamahal, ang mga salita niya ay mananatili sa atin. Lumalakad pa tayo sa salita ng mahal na Panginoon. Sabi ng John 8:31, if you continue in my words, then ye are my disciples indeed. Sabi ng John 8:31, kung kayo mananatili sa aking mga salita, kayo ay tunay nga na mga alagad ko. Ang makita nyo, maminamahal, ang mga nagpapanggap na pastor, napapanggap ng lingkod ng Diyos, makikilala nyo sila'y huwad, maminamahal, kapag alam nyo ang the great doctrine of the church. Amen. Makikilala nyo mga nagpapanggap na mga minamahal na sila'y mga lingkod ng Diyos. Mga nagpapanggap na pastor, ang daling magpatawag ng pastor, maminamahal. Napakadali. Magkaroon ka lang ng diploma, mag-aral ka lang ng 2 taon sa Bible school, pastor ka na. Andali, maminamahal, magkaroon ka lang ng papel na diploma na ikaw ay graduate ng Bible school. Pwede ka na magpatawag ng pastor. Pero ang pinag-uusapan dito, yung ikaw ba'y nananatili sa salita ng Diyos at ang mahal na Panginoon ay nananatili sa iyo. Ang tunay na mga pastor ng Diyos, ang tunay na mga mangangaral ng salita ng Diyos, hindi yan umiwalay sa doktrina ng Diyos. Hindi yun umiwalay, maminamahal, sa great doctrine of the church. Gaya ng ating beloved pastor, maminamahal. Sa simula't simula pa, maminamahal, talagang ang ating beloved pastor lumakad po sa banal na salita ng Diyos. Hindi siya nagbago, maminamahal, kahit noon na naghihirap pa ang church. Sila'y pinalalayas, maminamahal, sa kanilang mga tirahan, hindi makabayad sa upa. Nagsasanla siya ng barong, maminamahal, para may makain. Humingi ng mga balat ng melon, maminamahal, para pag-uwi, meron silang makain man lang, magkaroon ng laman ng kalangtiyan. Isasanla ng beloved pastor ang kanyang barong, maminamahal, para bumili ng mga buto-buto para meron silang higuping sabaw. Makahingi sila ng konting bigas at meron silang makain. Mula, yung pinagpala ang church, pinagpala, maminamahal, ang ating mahal na pastor, maminamahal, hindi nagbago ang kanyang palatuntunan. Hindi siya umiwalay sa turo ng mahal na Panginoon. The great doctrine of the church. Yan tinutukoy dito, maminamahal, na Zion, ito ay church. At ang sabi, at ang mga kuta at ang mga muog nito, sabi rito, tandaan mo ang mga kuta at masdan mo ang mga muog nito. Ito yung great doctrine, yung mga doktrina, yung mga turo. Kasi minsan, ang mga nagpapanggap na mga pastor ng Diyos, pag yan ay pinagpala, gumagawa ng sariling doktrina. Pag yan ay yumaman na, maminamahal, nakakalimutan na nila kung sino sila. Kaya minsan, akala nila Diyos na sila kasi dami ng pera eh. Tunutin nila ng ginto na yung nasa kanila. Meron na silang mga helicopter, meron na silang mga aeroplano na sila, meron na silang malalawak na lupain, meron na silang mga mansyon, marami na silang mga alipin, marami na silang mga inuutosang tao. Akala nila Diyos na sila.
Pero kung ikaw ay isang Kristiyano, pag ikaw ay alam mo ang great doctrine of the church, makikilala mo kapag ang pastor mo'y lumalakad pa sa kalooban ng Diyos. Kailangan alam ng bawat mananampalataya ang the great doctrine of the church. Para alam mo, kaya katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, kahit kami, o anghel, sabi niya, Galatia 1:8-9, kahit kami, o mga anghel, ay bumaba at magturo ng ibang doktrina, magturo ng ibang aral, huwag nyo silang tatanggapin. Huwag nyo silang paniwalaan. Katulad, nakita nyo yung dating akala mo siya na ang Diyos. Siya may-ari ng kaluluwa ng lahat ng tao, kanya na ang universe. Ang kayamanan ng Germany, kayamanan ng Amerika, siya ang may-ari. Metric tons of gold, sabi niya. Ako may-ari niyan. Ang kaluluwa nyo, akin yan. Ang langit, hindi kayo pupunta doon pag hindi kayo dumaan sa akin. Wala na sa doktrina. Sinabi ng Biblia, ang Diyos, ang mahal na Panginoon Kristo, siya ang daan, siya ang buhay, at siya ang katotohanan. Walang makapupunta sa langit maliban sa Kanya, kundi sa pamagitan niya. Ito siya raw, hindi raw pupunta sa langit ang tao kapag hindi siya pipirma. Ano yan? Immigration. Ang pagpunta sa langit, maminamahal, 4 na reglamento ng kaligtasan. Faith, repentance, baptism, and baptism of the Holy Spirit. Aakit ka na sa langit kahit wala yung taong yun. Amen. Ang sabi rito, maminamahal, tignan nyo, libutin nyo ang Zion, yung church. Inyong ligiran ito at inyong saysayin ang mga muog niyon at tandaan niyong mabuti ang kanyang kuta at inyong masdan ang kanyang bahay hari upang maisaysay ito sa susunod na saling lahi. Hindi lamang aalamin mo ang tunay na turo ng church, the true church of the living God. Sasaysayin mo pa sa iyong mga anak. Sasaysayin mo sa inyong mga susunod na saling lahi. Ang mga anak mo, tuturuan mo ng great doctrine of the church kasi ang pinag-uusapan po dito, yung kaligtasan ng kaluluwa. Kung meron kang maipamamana, maminamahal sa iyong mga mahal sa buhay, wala nang pinakahigit na malaking halaga kundi ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ang material, baliwala yan. Maliit na bagay lang yan. Kung magpapamana ka ng lupa, magpamana ka ng kayamanan, maliit lang yan kung ikumpara sa kaligtasan ng kaluluwa ng inyong mga mahal sa buhay. Kung meron kang ipamana mo ay ang kaligtasan. Ipamana mo ang great doctrine of the church. Amen. Dapat alam mo, sabi, sasaysayin mo sa lahat ng saling lahi, ituturo mo sa mga anak mo, at yung mga anak mo, pag sila'y nagkaroon ng pamilya, ituturo nila sa kanilang mga anak. At yung mga anak naman nila, ituturo naman sa mga magiging anak ng kanilang mga anak, hanggang sa salit-saling lahi. Amen. Katulad na nakasulat dito, mga minamahal, basahin po natin, Deuteronomy, chapter 6, verse 4 up to 9, ganito po, ang pagtuturo, maminamahal, ano po ang the first doctrine of the church, unang-una sabi ng Biblia, there is but one God. There is but one God. Iisa lang ang Diyos. Hindi marami ang Diyos, hindi tatlo ang Diyos, hindi dalawa ang Diyos. Iisa lang po ang Diyos. At ang Diyos ay napakalaki. Ang mundo ay sinlaki lang ng bola sa Kanya. Kaya, maminamahal, nailigtas ng Diyos ang tao para matubos tayo sa kasalanan. Siya ay nag-anyong tao. God was manifest in the flesh. Kaya nagkaroon ng anak ng Diyos. Kaya mayroong mga naniniwala, 3 ang persona ng Diyos. Kasi nga, meron daw Diyos anak, meron daw Diyos ama, meron daw Diyos Espiritu Santo. Yung bumaba dito, Diyos anak. Hindi po. Siya rin po yung Diyos. Iisa lang ang Diyos. There is but one God. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. At yung tinatawag na Espiritu Santo, yun yung kanyang nature. The nature of God is Holy Spirit. Yan po ang isa sa pinakadakilang doktrina, mga minamahal ng mga apostol. The apostolic doctrine. Mga apostolic doctrine yan. Kapag iba na ang tinuturo, mga minamahal, iba na ang pinakikinggan mo.
Mag-ingat ka na, mga minamahal, sapagkat wala ka na sa kaligtasan. Huwag tayong gumaya dun sa tao na nagpapanggap na siya daw ang Kristo, siya raw ang may-ari ng mundo. Lumantad na, nalantad ng mali ang doktrina, tapos nalantad na may nakikita ng mali. Nandun pa rin ang suporta ng mga member. Dapat binibigyan na sila ng Diyos ng pagkakataon, mabuksan ang isip, mabuksan ang puso nila para maligtas sila sa impyerno. Pinaglalaban pa rin nila yung impyerno. Pinaglalaban pa rin nila yung false prophet, false Christ. Mali yun. Sa larangan ng paglilingkod sa Diyos, kapag mali na ang turo, maminamahal, sabi ng Biblia, kahit anghel, kahit sino, sabi, huwag niyong tanggapin. Sabi ng Galatia 1:8-9, kahit kami, sabi pa ni Apostol Pablo, kahit kami. Sinabi ni Apostol Pablo, pag kami nagkamali ng turo, huwag niyong tanggapin, kahit anghel. Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan ng kaluluwa natin. Sabi rito, Deuteronomy chapter 6, verse 4-9, maminamahal, isa sa pinakapangunahing dakilang utos, pinakadakilang doktrina, dapat paniwalaan nating isa lang ang Diyos. Kung meron tayong nababanggit, meron tayong nababasa dyan Ama, meron tayong nababasa dyan Anak, may nababasa tayong Espiritu Santo, yan po ay manifestation ng Diyos. Nagmanifest siya. Bakit may mga taong hindi naniniwala na kayang magmanifest ang mahal na Panginoon? Kahit 1,000, kaya niyang magmanifest ng 1,000. Ito lang, tatlo pa lang, hindi na naniniwala yung iba na kayang magmanifest ang mahal na Panginoon ng 3. Pwede siyang maging anak, nagkatawan tao siya. Pwede siya ang bilang Diyos, siya po ang Ama. At bilang siya ang gusto niyang manahan sa puso natin, ay napakalaki ng Diyos. Hindi siya pwedeng pumasok sa puso natin kahit sa mundo, hindi siya magkasya. Siya ay nag-Holy Spirit. Siya ay nag-anyong Holy Spirit para manahan sa puso natin. Sabi ng Roma 8:9, kung kayo'y wala na sa laman, kung gayon ay tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Hindi ka Kristiyano. Hindi ka anak ng Diyos kapag wala kang Espiritu ng Diyos. Pag wala kang Espiritu ni Kristo. Paano kung ang paniwala mo kay Kristo tao, bibiyakin mo yung katawan mo, Kristo pasok ka. Oh. Tao lang si Kristo, bibiyakin mo yung katawan mo para makapasok siya. Papasok ang mahal na Panginoon Kristo sa pamagitan ng banal na Espiritu. Nag-aanyo siyang banal na Espiritu para mga minamahal makapanahan siya sa puso natin. Pero hindi nangangahulugan na merong Ama, merong Anak, merong Espiritu Santo. Yan po yung manifestation. Kayang magpahayag ng Diyos. Kahit sa 1,000 paraan, kaya ng Diyos yan. Amen? Kasi walang imposible sa Diyos. Yun lang sinabi, 2-3 na nakakatipon sa kanyang pangalan, siya'y nasa ating kalagitnaan. O paano, sa tuwing Sunday, milyon-milyon ang church na nagkakatipon sa kanyang pangalan. Paano nagawa ng dakilang Diyos na nandun siya sa lahat ng mga churches? Kayang magmanifest ang malapanong kahit saan. Amen! Kaya basahin po natin, maminamahal, Deuteronomy chapter 6, verse 4 up to 9. Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Diyos, isang Panginoon. At yung ibigin ng Panginoon Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salating ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga, pagka ikaw ay bumabangon. At yung itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging tali, pinakatali sa iyong noo. At yung isulat sa taas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Amen. 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 Yun ang ibig sabihin, maminamahal, ng nabasa po natin kanina sa Psalms 48. Verse 12 and verse 13, sabi rito, libutin niyo ang Sayon, inyong ligirin siya, at inyong saysayin ang muog, at
Tandaan nyo mabuti at ang kanyang kuta at inyong masdan ang kanyang bahay-hari upang maisaysay ito sa susunod na saling lahi. Ibig sabihin dyan, yung doctrine of the church, the great doctrine of the church. Ano ang unang pangunahing doktrina? Manampalataya ka na iisa lang ang Diyos. Iibigin mo siya ng buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo. At sabi, at ito'y isasaysay mo sa lahat ng saling lahi. Kapag ikaw ay umihiga, kapag ikaw ay bumabangon, kapag ikaw ay nakaupo, kapag ikaw ay naglalakad, ituturo mo yan habang ang anak mo inihatid mo sa school. Ituturo mo habang bago matulog ang iyong mga anak, hindi yung para makatulog yung meron kang bed story, kwento mo si Snow White, kwento mo si Pinocchio, kung anong mga fairy tales. Kasalanan yun, masama yun. Huwag kang magtuturo ng wala sa Biblia. Sabi, ituturo mo sa iyong mga anak sa iyong paghiga, sa iyong pagbangon, sa iyong pag-upo, sa iyong paglalakad, at ilalagay mo pa sa iyong mga tahanan, lalagay mo sa inyong mga dingding, ilalagay nyo sa inyong mga haligi ng tahanan upang wag natin makalimutan ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Yan po, yan pangunahin. Pangalawa, maminamahal. Yan po yung una, there is but one God. Pangalawa, maminamahal, sabi, ang bautismo, mga minamahal, ay ang pangalan ni Jesus. Sinabi na Mateo 28:39, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya nga, yung mga Trinitarian, nagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. May pangalang hinahanap. Bautismo niyo sila sa pangalan. Yung Ama, hindi pangalan yan. Ikaw, ama ka, pag may pamilya ka, ama ang tawag sa'yo, pero may pangalan ka. Bautismo nyo sa anak. Ikaw anak ka. Tawagin ka ng magulang mo anak, pero may pangalan ka. Inihingi yung pangalan. Yung Espiritu Santo, yan ay anyo ng Diyos. The nature of God. Hindi pangalan ng Espiritu Santo. Anyo ng Diyos yan. The nature of God. Nung sinunod ng mga apostol, mga minamahal, kung paano, ano yung pangalang hinihingi ng mga alapang noon. Sa Mateo 28:19, sila yung nagbautismo sa pangalan ni Jesus. Lahat ng kanilang nabautismuhan, lahat ng nabautismuhan mula Acts 2:38, Acts chapter 8 verse 12, Acts 19 verse 6, verse 5 and 6. Lahat ng mga nabautismuhan ng mga apostol, ng mga alagad, lahat binautismuhan sa pangalan ni Jesus. Pag nagbautismo ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, wala kang kaligtasan. Yun yung sinabi ng Revelation chapter 3 verse 1, ikaw ay may pangalang buhay, pero ikaw'y patay. Bakit ka patay? Kasi yung doktrina ng ating kinagis ng reliyon, alam mong hindi naman totoo ang kinagis na nating reliyon. Kita mo, pag simula tayong magdasal sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kaya walang tinugon na dasal. Dahil nasa John 14:13 and 14, kung kayo'y hihingi sa akin, sabi ng malapano, kung kayo'y may hingiin sa Ama, hingilin nyo sa pangalan ko at ibibigay sa inyo ng aking Ama. Sa pangalan ni Jesus ang panalangin, hindi yung pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Kapag nagpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, pangalan ng mahal na Kristo, sabi na Acts 2:38, napatawad na lahat ng kasalanan mo. Amen. Yan po, maminamahal ang pangalawa, sabi ng Biblia, ang bautismo, ang tamang bautismo ay sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. Wala kayong mabasa kahit isa na ang mga alagad na bautismuhan o nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Napakalaki ng related niyan sa kaligtasan natin. Amen? Pangatlo, maminamahal, dapat paniwalaan natin ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita. Huwag kang magdadasal sa harap ng object. Yan ang mga doktrina ng church. Tinuro ng mga apostol, mamaya babasahin natin sa Acts chapter 2, verse 41 up to 47. Ito ang tinatawag na apostolic doctrine. Sabi, at sila ay
Sabi, sila ay lumakad sa mga turo ng mga apostol, na natili sa mga pangaral ng mga apostol. Kaya nga, yung mga apostol, mga minamahal, kaya umabot sa panahon natin ang kanilang doktrina, ang turo ng Diyos, ang turo ng mahal na Panginoong Kristo, dahil ito po, mga minamahal, ay kanilang ipinamuhay at itinuro hanggang sa saling-saling lahi. Hanggang umabot sa panahon natin, 2,000 years ago, mga minamahal, umabot pa sa panahon natin mula noon hanggang ngayon. Amen. Ang Diyos ay Espiritu, huwag kang magdasal ng may object. Pag nagdasal ka sa harap ng mga literato, mga ribulto, mga larawang inanyuan, mga ginawa lang ng kamay ng tao, sinabi ng Revelation 9:20, sumasamba ka sa demonyo. Alam niyo, mga minamahal, bakit? Gustong-gusto ni Satanas na tayo magdarasal sa ribulto, sa Diyos-Diyosan. Kasi once upon a time, yun ang talagang ambisyon niya, sambahin siya ng tao. Kaya gusto niya palitan ang Diyos, nagrebelde siya, gusto niya siya ang maging Diyos. Nasa Isaiah 14, verse 12 hanggang 15, sabi niya, ako'y uupo sa luklukan ng Diyos. Ako'y magiging gaya ng Diyos. Gusto niyang maging Diyos. Gusto niya siya ang sambahin ng Diyos. Pero nabigo siya. Kasi ginawa lang siya ng Diyos. Kaya nga sabi, kaya siya ibinuli dun sa hukay, sa impyerno, para ilaan sa paghukom. Ambisyon ni Satanas na sambahin siya. Kaya nga, kapag sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, tuwan-tuwa si Satanas kasi papasok siya ron. Natupad na yung ambisyon niya. Ikaw iiyak, ay, Diyos ko, Diyos ko. Pahit-pahit mo yung panyo mo doon sa ribulto. Hindi mo alam, tuwan-tuwa sa'yo si Satanas. Pinaglilingkuran mo siya, sinasamba mo siya. Yun ang number 1 ambisyon ni Satanas. Sabi ng Isaiah 42 verse 8, I will not share my glory to another, even the graven images. Hindi ko ibibigay ang aking kalwatian sa iba. Kahit sa mga larawang inanyuan, sabi, for I am a jealous God. Isa sa pangalan ng Diyos, Exodus 34, verse 14, is a jealous God. Ang Diyos ay mapanimbuguing Diyos. Kaya nga hindi na siya gumawa ng another Diyos para tumubos sa kasalanan natin. Siya mismo yun. Ang Diyos mapanimbuguing Diyos. Kaya nga kung si Kristo, ibang Diyos na naman, tulad ng nagtuturo ng isang magaling sa debate. Lahat ng member niya, naging member niya dahil sa galing niya sa debate. Ang turo niya, dalawa ang Diyos. Si Kristo ay galing sa sinapupunan ng Ama. Pero ang tunay na Diyos, yung Ama. Si Kristo galing sa sinapupunan ng Ama. Kaya dalawa ang Diyos. Kung dalawa ang Diyos, mga minamahal, sabi ng Biblia, I will not share my glory to another. Babasa nyo sa Biblia, lahat ng kalwatian, lahat ng kapangyarihan, lahat, mga minamahal ng kapurihan, napunta na kay Kristo pagdating sa bagong tipan. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 10 up to 11, sabi, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dila magpapayag na siya lang ang tanging Panginoon sa kalwatian ng Ama. Pag sinasamba mo si Kristo, pag pinaglilingkuran mo mahal na Panginoon sa Kristo, naluluwalhati ang Ama. Bakit? Efesos 5:20, si Kristo ang Ama. Ang pangalan ng mahal na Panginoon Diyos ay Ama. Ang pangalan ng Ama ay Hesus Kristo. Pangalan ng ating dakilang Ama sa langit ay Hesus Kristo. Efeso 5:20. Tanong niyo sa mga sumasamba doon sa apa, sino Diyos? Anong pangalan ng Diyos niyo? Ama. Anong pangalan ng Ama? Wala. Ama lang. Mag-ingat ka doon. Kasi dalawa ang Ama sa Bible. Pag hindi si Kristo ang Ama mo, pangalawang Ama, nasa John 8:44, yun Diablo na. Diablo na ang Ama, pangalawang Ama. Kaya kapag sinasabi mo, hindi mo alam kung sino yung Ama. Si Kristo, Ama ba? Hindi Kristo. Tao si Kristo, hindi yung Ama. Mag-ingat kayo doon. Yan, maminamahal, ang sinasabi ng Biblia, na darami ang mga bulaang propeta. Sabi, dadayain niya even the very elect. Pati mga pinili, kaya may ilang mga kapatiran natin napunta doon na ang Diyos ay ang Ama. Si Kristo tao lang sa kanila. Hindi nila alam, si Kristo ay ang ating Ama. Amen!
Yan po, maminamahal, ang sabi rito, pangatlo, maminamahal na doktrina, sabi po rito, maminamahal, baptism in Holy Spirit is the evidence of speaking tongues at yung bunga ng Espiritu Santo. Pag ikaw ay nabautismon sa Espiritu Santo, magsasalita ka ng iba't ibang wika. At ang patunay na ang sinasabi mo ay galing sa Diyos, hindi yan invento, hindi galing sa, kasi yung mga ibang mga churches, nagsasalita ng iba't ibang wika pero pinag-aralan, kinabisado, minemorize. Ang speaking tongues galing yan sa Holy Spirit. Hindi sa iyo yan. Bigla na lang manginginig ka tapos yung labi mo bigla na lang mga minamahal, bubuka. Tapos hindi mo mapigilan, may lalabas ng ibang lingwahe na akala mo walang ibig sabihin yun, pero yun ay minsan magsasalita ka bilang Chinese, bilang Hebrews, katulad nung isang Amerikano. Nasasambahan sila. Merong isang Hudyo doon, sabi niya, malibang ang Diyos mismo magsalita sa akin. Kung sino ang Diyos, hindi ako maniniwala sa Kristyanismo. Mananatiling si Allah ang Diyos ko. Malibang magsalita mismo sa akin ang Diyos sa salitang Aramic. Sa salitang Aramic. Mamaya nagkapuspusan, nagsalita ng iba't ibang wika. Nagsalita ng wikang Aramic, yung batang babae na Amerikana, hindi naman marunong ng Hebrews, hindi naman marunong ng Aramic, hindi marunong ng ibang salita, bata lang. Nagsalita, maminamahal, sa wikang Aramic. Ang sinabi sa, kung i-interpret, sabi niya, I am your God. I am Jesus Christ. Bigla siyang umiyak, bigla siyang lumuhod. Naman naniwala siya. Nagpabautismo siya sa pangalan ni Jesus. Amen! Yan ay isang Hudyo, Jews. Ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala sa mahal na Panginoong Kristo. Ang pagkakilala nila sa mahal na Panginoong Kristo, tao na nagpanggap na Diyos. Hanggang ngayon, ganun ang paniwala nila. Kasi ang ini-expect nilang darating ng Mesayas, yung magiting, nakasakay sa malaking kabayo. Tapos pupuksain ang mga kalaban nilang mga Romano. Yung Roman na sumakop sa kanila. Yun ang expected nila. Hindi nila alam na bago ka iligtas ng Diyos sa physical, ililigtas ka muna sa spiritual, sa kasalanan. Amen? Kailangan mamatay muna, maminamahal, ang manunubos para mailigtas tayo sa kasalanan. Yung sinasabi nilang darating siya para iligtas ang ating physical, yung ating katawan, sabi, yan ay sa second coming of Christ. Darating ang ating malapano na talagang nakasakay sa talagang malaking kabayo at makikita nila ang kalatian ng malapanong Kristo. Mamaya mababasa natin yan. Na siya po, maminamal, ay makapangyariang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at lahat ng tao ay pupuksain niya, lahat ng mga hindi sumampalataya, pupuksain niya sa pamagitan na lumalabas na apoy sa kanyang mga bibig. Sabi ng banal na kasulatan. Yan po ang pangatlo, maminamahal. Pang-apat, sabi, the baptism of the Holy Spirit, evidence of speaking tongues. At saka yung fruit of the Holy Spirit. Pag napupuspos ka, pero ang bunga nito, hindi bunga ng Espiritu Santo, mag-ingat ka. Baka hindi yan galing sa Holy Spirit. Sabi ng 1 John 4:1, try every spirit. Pagkatapos mapuspos, tapos may kaaway ka, galit ka, walang bunga, love, joy, peace, long-suffering, meekness, temperance, gentleness, goodness, faith, faithfulness. Wala yung 9 fruit of the Holy Spirit. Hindi Holy Spirit yan. Kapag ikaw ay napuspos ng Espiritu Santo, kahit ikaw ay masungit, kahit ikaw ay mabagsik, kahit ikaw ay suplado, pag napuspos ka ng Espiritu Santo, mapupuspos ka ng mabubuting gawa, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kaamuan, pagpapahinuhod, pagtitiis, pagtatapat, kabutihan. Yun ang bunga ng Espiritu Santo. Kaya nga, tignan nyo yung bunga. Hindi yung nagsalita lang siya na speaking tongues pero walang bunga ng Espiritu Santo. Amen? Yan po ang pang-apat, maminamahal, at ang panlima, maminamahal, dapat natin paniwalaan na ang salita ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. 1 Corinthians 4:20, the kingdom of God is not in words, but in power. Amen. Kung hindi ka maniwala
na ang kaharian ng Diyos ay sa pamagitan ng kapangyarihan, hindi sa pamagitan ng salita, ang dami po kayong maririnig na magaling magpaliwanag sa Biblia. Napakarami. Talagang mahikayat ka, malilito ka. Yung nga nagpanggap na siya ang Kristo, napakagaling magsalita niyan. Kaya nga napakaraming member niyan eh. Ang galing magsalita niyan. Pero kung titingin ka sa salita, mahikayat ka sa salita, sabi ng Biblia, ikaw ay madadaya, for the kingdom of God is not in words, but in power. Sabi ng 1 Corinthians 4:20 at sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and verse 5. Basahin na lang natin ang 1 Corinthians 4:20 at sa 1 Corinthians 2, 4 and 5. Kindly, isingit natin sandali. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 20, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 2, talata po ay 4, at ang aking pananalita at aking pangangaral ay hindi sa masalitang pahikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Upang ang inyong pananampalata ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. 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 Yan po ang panglima, maminamahal. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pamagitan ng mga maiinam na talumpati. Huwag kayong basta may kayat sa magaling magsalita. Ang daming nandito sa church natin dito, maminamahal. Dahil tumitingin sa magandang magsalita. Ngayon, napunta doon. Doon sa sinasabi nila magaling magsalita. Pero wala ng kapangyarihan. Bumalik ang sakit. Nagbalik ka ng sakit nila. Huwag kang tumingin sa magandang magsalita. Tumingin ka sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi kung titingin ka sa salita, may kahit ka sa magandang salita, sabi, ang iyong pananampalataya ay masasandig sa karunungan ng tao. Hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang pananampalataya mo ay nasandig sa karunungan ng tao, kahit mali na ginagawa niya, kampi mo pa siya. Kakampi mo pa rin siya. Pag nawala na siya, umalis siya rito, hindi ka nasasamba kasi nga naikayat ka sa kanyang mainam na talumpati. Pero kung ang pananampalataya nyo ay sumandig sa kapangyarihan ng Diyos, kahit magpapalit-palit ang preacher, nandiyan ka pa rin kasi ang tinitignan mo, yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi magaling mangaral. Amen. Tignan nyo yung nagsasabing siya ang Kristo. Huling-huli na. Ang dami ng mali pero andun pa rin ang pagtatanggol ng kanyang mga member. Bakit? Kasi nga, ang kanyang pananampalataya nakasandig sa karunungan ng tao. Walang kapangyarihan ang Diyos. Amen! At panglima, sabi rito, maminamahal, o pang-anim, sabi rito, ang iglesia na dadali ng Diyos ay ang perfect church. Without blemish, spotless, will be brought to heaven. Ang dadalin ng Diyos na church, walang kapintasan, walang kulubot. Kaya nga, nagtuturo tayo dito ng tinatawag na pure holiness. Ang mga babae, mahaba ang buhok. Nasa 1 Corinthians 11, 14 at 15. Ang babae dapat may mahabang buhok at ang lalaki dapat maiksi lang ang buhok. Kaya ngayong ipinakalala sa atin na Kristo, nung ating kinagistang reliyon, mahaba ang buhok. Paanong naging ganyan ang itsura ng malapang ng Kristo? Wala namang camera noon, wala namang picture noon. Tapos lumalabag pa sa salita ng Diyos ang itsura niya. Amen? Hindi ganoon ang totoong itsura ng malapang noon, hindi mahaba ang buhok ng lalaki. Sapagkat ang babae na may mahabang buhok ay kapurihan niya, kalawalatiin niya. Ito sa ating kinagis ng reliyon, yung mga lingkod doon nakabelo kasi yun ang ginawa nilang pantakip. Sa Biblia, hindi belo. Ang binibigay na pantakip ay ang buhok mismo natin. Pineki na nila yung Diyos nila, pineki pa nila yung pantakip nila sa ulo, yung belo. Pag tinanggal mo, kalbo. Hindi pala sila mahaba ang buhok, kalbo pala, kaya pala nakabelo. Amen? Kaya nga, isa yan sa kabanalan, maminamal ang babae may mahabang buhok. Walang mga kularete sa muka. Napakasimple, mainin. Walang mga alahas. Kapag sasamba kayo, dapat
Hubarin nyo ang inyong mga palamuti, ibarin nyo ang inyong relo. Dapat pag kayo sasamba, ang relo pwedeng gamitin yan, pero pag sasamba tayo, wala tayong relo. Hubarin natin ang ating panghiyas. Sabi rito, basahin natin, Exodus 33, verse 5 and 6, at dito sa 1 Corinthians 11, 14 and 15, at sa Deuteronomy 22 verse 5, ang babae ay hindi pinahintulutan ng Diyos magsuot ng kasuotang panlalaki. Hindi ka akyat sa langit pag ikaw ay nagpapantalon na babae ka. Basahin natin. Dito po sa Exodo 33, Kapitulo 5 hanggang 6. 5 hanggang 6. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kayo isang bayang may matigas na ulo. Kung ako'y sumampa sa gitna mo na sandali, ay lilipulin kita. Kaya't ngayon alisin mo kung anong aking gagawin. Alisin mo ang iyong mga pahiyas sa iyo upang aking maalaman kung anong aking gagawin sa iyo. At ang mga anak ni Israel ay naghubad ng kanilang mga pahiyas mula sa bundok ng Horeb. Amen. Deuteronomy 22 verse 5, tsaka 1 Corinthians 11, 14 and 15. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 22, talatang 5, ang babae ay huwag mananamit na nauukol sa lalaki. Na ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Amen. 1 Corinthians 11, 14, 15. Unang Korinto Kapitulo 11, talatang 11, 14 hanggang 15. hanggang 14 hanggang 15. Hindi ba ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Dapat ko ang babae ay may mahabang buhok ay isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pangtakip. Amen. 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 Yan po ang tinatawag na holiness. Kaya nga, isa sa dahilan bakit nadaya, yung nagpakilalang siya daw si Kristo, siya raw may-ari ng mundo. Kasi once upon a time, nandyan yan sa tunay na gospel. Pero iniba niya na ang doktrina. Ang babae pwede na magpantalon sa kanila. Ang mga babae pwede na magsuot ng mga alahas, mga hikaw, mga kwintas, na nagalit ang Diyos kaya naligaw siya. At sabi ng Matthew chapter 24, verse 24, sabi mag-ingat kayo sapagkat pwedeng madaya even the very elect. Kahit pinili ka na ng mahal na Panginoon, kahit sino ka pa, kahit pastor ka pa, kahit evangelista ka pa, kahit mga minimal worker ka pa, kapag hindi ka na sumunod sa turo ng Diyos, pwede kang madaya. Even the very elect. Ito, pastor na yun, nadaya pa ng diablo. Paano kung tayong ordinary Christian? Paano tayong mga hindi gaanong subsub sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Kung ang mga pinili, madadaya pa, how much more tayong mga ordinary? Kaya nga, manatili tayo sa salita ng Diyos upang manatili siya sa atin, upang tayo po ay maging tunay na alagad ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sabi rito, the perfect church, the blemish, spotless, will be brought to heaven. Ang pupunta sa langit, dadalhin sa rapture ay yung mga perfecto. A perfect church without blemish, spotless. Kaya sabi ng Colossians 1:28, ang inyong mga mangaral ay binigyan ng karunungan ng Diyos para kayo ay maiharap ng walang dungis, maging sakdal, tinuturoan kayo maging sakdal sa harapan ng mahal na Panginoon. Basahin po natin Colossians 1:28 at Efesos 5:27. Ito po ay pangpito na doctrine, maminamahal, yung pong perfect church without blemish will be brought to heaven. Basahin po natin. Dito po sa Colossus, chapter 1, verse 28, na siya namin inihayag na pinaalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maharap namin sakdal kay Kristo ang bawat tao. Dito sa Efeso chapter 5, verse 27, upang ang iglesia ay maharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Amen. Amen.
Yan po, maminamahal, ang pampito. At sabi rito, maminamahal, yung na perfect church. Kaya nga, kapag ang preacher, ang mga ngaral, hindi na nagtuturo ng holiness, hindi na nagtuturo ng righteousness, puro lamang mainam na talumpati, maminamahal, mag-ingat kayo. Yan yung tinatawag na sugar-coated message. Matamis magsalita. Ang sabi ni Apostol Pablo, mangaral ka, magturo ka, sumawata ka, dahil darating ang araw, ang mga mananampalataya, makikinig ng katinang tainga. Yung mga member, yung mga mananampalataya, mga Kristiyano, darating ang araw, mamimili ng mga ngaral. Mamimili sila na yung pabor sa isip, sa tenga nila, yung hindi nagre-rebuke, hindi sumasawata, hindi tinuturo ang holiness, righteousness, yung pagiging perfecto, hindi tinuturo. Kaya sabi ng 2 Timothy chapter 2, basahin natin, ay chapter 4, verse 2 up to 3, basahin natin. Sabi, sumawata ka, sumaway ka, sapagkat darating ang araw, mismong mga mananampalataya, mamimili yan ng preacher, mamimili yan ng mga radyong hindi nagre-rebuke, yung mga emotional, yung mga dramatic, yung paiyak-iyak pa sa pulpito. Pero pagbaba sa pulpito, dami palang utang. Basahin natin. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 14. Ipaalaala mo sa kanila mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita. 4, 2, 3. Ay, di po sa 2 Timothy, chapter 4. 2 Timothy, chapter 4, verse 4. Ato? 2 and 3. 2 and 3. Chapter 4 po yan, chapter 4. Excuse me po. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan. At sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Amen. Darating ang araw, mamimili sila ng preacher. Mamimili sila ng katinantay nga yung hindi nagre-rebuke, hindi sumasawata, yung paborito nila. Yung katinantay nga, yung masarap pakinggan sa tenga nila, wala silang narinig pagsaway, pagsawata, wala silang narinig na rebuke, puro pag-ibig, puro drama, puro emotional. Yun ang delikado, maminamahal. Hindi kayo dadalhin sa langit. Kung gusto mo lang makinig ng drama, makinig ka na lang ng radyo, ng drama. Amen? Kasi hindi drama ang dapat pakinggan sa salita ng Diyos, kundi ang tunay na doktrina ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangwalo, sabi rito, maminamahal, yung the gift of the Holy Spirit. The gift. 1 Corinthians chapter 12, verse 7 up to 10. Pag ikaw ay Kristiyano, sabi, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang gift of the Holy Spirit, yan po ay gift of wisdom, gift of knowledge, gift of miracles, gift of healing, gift of speaking tongues, gift of interpretation of tongues, gift of knowledge, gift of wisdom. Makita nyo rito, ang mga preacher, wala namang pinag-aralan. Hindi naman nag-aral ng Bible School, hindi naman nag-aral kahit sa elementary. Meron tayong preacher sa Marinduque, hindi naman nag-aral kahit elementary, pero ang galing mangaral. Yun yung gift of wisdom, gift of knowledge, gift of miracles, gift of healing, gift of speaking tongues, interpretation of tongues, gift of prophecy. Lahat yan, nasa 1 Corinthians chapter 12, verse 7 up to 10. Pag wala sa church yan, hindi yan totoong church. Amen? May gift of healing. May gift of miracles. At dito sa atin, maraming miracles sapagkat tayo po ay nasa true church of the living God. Yan po ang pangsiyang. Pangsampu, maminamahal, mayroon pong fivefold ministry. Sa church, mayroong fivefold ministry. Ang church, mayroong tinatawag na yung mga opisyal. Fivefold ministry. Hindi ka pwedeng umakyat sa langit na pastor lang. Merong fivefold ministry, pastor,
evangelists, prophets, teachers, at saka apostles. First, dito sa Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Mamaya sunod natin ang 2 Timothy chapter 1, verse 11. Basahin natin. Ephesians 4, 11, 12. Kaya hindi, nagkamadali tayo. Dito po sa Efeso chapter 4 verse 11 and 12. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, ang mga iba'y propeta at mga iba'y ebangelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mabanal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. 2 Timothy 1, 11. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 11. Ayon sa Ebanghelyo ng Kaluhatian na mapagpalang Diyos. 2 Timothy 1:11. 1:11. 2 Timothy. Excuse me po. Ikalang Timoteo Ikalawang Timoteo, 1:11. Kapitulo 1, talatang 11. Nasa bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Amen. 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 Ibig sabihin, maminamahal, pwedeng taglayin ng isang tao yung kalagayan katulad ng ating beloved pastor. At the same time, siya pastor. At the same time, siya naglilibot, nangangaral ng mga salita sa iba't ibang bayan natin, iba't ibang mga probinsya hanggang sa ibang bansa. Nangaral natin mga pastor, consider na evangelista siya. At siya ay nagsasabi ng mga bagay na darating sa panahon, prophets. Consider prophet siya. At consider na siya rin po, maminamal, ay apostol. Kasi iniwan niya ang kayamanan. Ang ibig sabihin ng apostol, iniwan yung kayamanan alang-alang sa kaharian ng Diyos. Katulad naman nila Apostol Pedro, iniwan ang mga pangingisda, iniwan ang mga anak buhay para maging apostol. Kaya ang tunay na mga apostol, mga full-time worker yan. Iniwan ang kabuhayan, ang kanilang profesyon, iniwan ang kanilang mga negosyo, alang-alang sa Ebanghelyo. Yan ang mga apostol kung tawagin. Kaya ang ating mga pastor, nasa kanya yung full ministry, fourfold ministry na tinutukoy. Yung guro, yan na po ay unang-unang ating beloved, Mama dear beloved assistant pastor. Siya ay consider guro. At ang inyong mga preacher na nagtuturo sa inyo, isa-isa, detalye, nakadetalye mga salita ng Diyos, yan ay consider na mga guro, mga teachers, kaya ang tawag sa kanila preachers. Consider teacher sila, yan po, maminamahal, ang ating fivefold ministry. Kaya tayo, kumpleto tayo. Amen. Hindi lang pastor ang nasa atin, hindi lang evangelista, hindi lang propeta, hindi lamang apostol, o hindi lamang guro, kumpleto po ang church natin, mayroong fivefold ministry. Amen. Kaya pag wala yun, ministro lang, paano ka mailigtas ng ministro? Wala nga yun sa fivefold ministry. Wala doon yun. Wala doon sa fivefold ministry yung ministro. Pati yung priest, wala. Makita nyo din, pastor, prophets, evangelists, teachers, tsaka apostol. Yan ang mga makikita mo natin. At maminamahal, pang-sampu, sabi rito, yung fasting and prayer ay may kapangyarihan. You cannot cast out demons without fasting and prayer. Nasa Mateo 17, verse 17 hanggang 21. Yan ang mga doktrina ng church, doktrina natin. Kaya nga bago tayo nagkukursada, meron tayong mga fasting. Kailan lang meron tayong kapatiran dito nag-fasting 50 days. 50 days. Yun nagpatotoo dito. 50 days nag-fasting siya. Ang malapang noon, nung nag-fasting, 40 days. Pero, sinabi ng malapanon sa John 14:12, kung kayo sumasampalataya sa akin, magagawa nyo rin ang mga magagawa ko at higit pa ang magagawa nyo sapagkat babalik na ako sa Ama. Magmamanifest na siya bilang Ama, bilang God the Father, at magagawa natin yung nagawa niya higit pa. Kaya meron pang nakahigit sa ginawa ng Malapanginoon. Ang ating malapastor, naka-fasting ng 90 days. Naka-fasting siya, maminamahal ng ilang times na 40 days. May mga kapatiran tayo nag-fasting 50 days, 90 days. Maminamahal, higit pa sa nagawa ng Malapang kasi nasa Biblia, John 14:12. Amen. Yan ang mga doktrina, maminamahal. At sabi pa, sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay,
Magpapalayas tayo ng demonyo, magpapagaling ng mga karamdaman. Isa yan sa doktrina natin. Isa yan ang great doctrine of the church. Kapag may sakit, manampalataya ka. Amen? Ang tunay na pananampalataya ay mayroong pagsang-ayon, pagtitiwala at pagsunod. Kailangan may pagtitiwala. Ang pananampalataya, katulad yan ng paglangoy. Pag nataranta ka sa tubig, lulubog ka. Pag natakot ka sa tubig, lulubog ka. Pero pag mayroon kang magtitiwala ka sa kapangyarihan ng tubig, ipaubaya mo yung katawan mo, kita mo, lulutang ka. Ganun ang pananampalataya. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong sarili, maminamahal, mabuhay, mamatay. Sa Diyos ka maminamahal dahil ang tao naman ay patungo sa kamatayan. Amen. Pero hindi natin pinagbabawal ang gamot, hindi natin pinagbabawal ang ospital. Tandaan niyo yan. Ang itinuturo lang natin, sabi, ipapatong ng mga mananampalataya ang kalang mga kamay sa may sakit at ang may sakit ay magsisigaling. Nasa Marcos 16, talatang 16 hanggang 18. Yan ang mga doktrina ng church at maminamahal yung tinatawag na life after death. Sa Lucas, Kapitulo 16, talatang 19 hanggang 31, meron pong pagkamatay. Sabi ng Biblia, mapupunta ka kagad sa langit o mapupunta ka sa impyerno pag ikaw ay tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. Pag hindi ka naglingkod sa Diyos, sabi ng Psalms 9:17, the wicked shall turn into hell and those nations that forget God. Yung wicked na tinutukoy dyan, yun yung mga makasalanan. Mga hindi naglingkod sa Diyos, hindi naniniwala sa Diyos. Psalms 9:17, the wicked shall turn into hell and those nations that forget God. Yung forget God, yung mga taong nakalimot na sa Diyos, yung mga Kristiyanong naging abala na sa trabaho, naging abala na sa negosyo, naging abala na sa pag-aaral, nakalimutan na ang Diyos. Kasama sila sa impyerno, sabi, and those nations that forget God. Lahat na nakalimutan na ang Diyos, impyerno sila. Pati ang mga wicked. Kasi sa Lucas 16:19 up to 31, nung namatay si Lazaro na naglilingkod sa Diyos, karakadaka napunta sa langit. At nung namatay ang mayaman na hindi naglingkod sa Diyos, karakadaka napunta sa impyerno. Yan ang isa sa doktrina natin, panglabing isang doktrina, there is life after death. Amen? At panglabing dalawa, sabi rito maminamahal, the second coming of Christ. Pagbabalik ng ating mahal na Panginoon Kristo, 1 Thessalonians 4:16 hanggang 17. Sa pagparito ng mahal na Panginoon, ang unang bubuhayin ay ang mga namatay na naglilingkod kay Kristo. At ang mga nabubuhay, sabi, ay pangalawang kukunin at magbabaguhin ang kanilang katawan upang maging katawang katulad ng katawan ni Kristo. Katulad ng kalatian ni Kristo, immortal, incorruptible, celestial body, incorruptible body, glorified body. Pagbabalik na malapan. Bakit? Yung mga namatay, bakit kailangan pa silang bumangon sa mga patay samantalang nasa langit na ang kaluluwa nila? Hindi pa kompleto yung kanilang kagalakan. Pag namatay ang Kristiyano, kaluluwa lang ang nasa langit. Wala pa yung katawan nila, hindi pa sila immortal, hindi pa sila incorruptible. Yung mga anghel, nakikita lang nila, nakakausap lang nila, pero hindi nila nakakayakap, hindi nila nakakadaupalad. Kumbaga sa atin dito sa panahon natin, pag kaluluwa ka lang, para ka lang nanonood sa webcast. Wala ka dito face to face. Amen? Nakikita mo lang sila, napapanood mo sila. Pero dahil doon ka lang sa webcast, nakikita mo lang. Pero pag dumating ang mahal na Panginoon, babangon yung ating katawan na namatay, babaguhin niya, magbubuo uli ang ating katawan, ang ating kaluluwa at ang ating espiritu, at tayo po'y dadalhin sa langit magpakailan-kailan pa man. Wala nang kamatayan, hindi na tayo tatanda. Ang ating pong edad doon, maminamahal, ay 30 years old. Pero ang mukha mo parang 18 years old lang. Mga minamahal, hindi ka natatanda, hindi ka na mamamatay, hindi ka na magkakasakit. Sabi, age is just a number. Sila Abraham, daan-daang libo na ang edad. 1,000 na ang edad. Pero hindi tumatanda. Pagdating natin sa langit, makita mo,
parang magkakasing edad lang tayo. Amen. Sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan bumangon ng mga namatay kasi nga, yung kaluluwa, hindi pa kumpleto yung kagalakan nila. Para lang silang nanonood sa webcast. Hindi pa nila nakakadaupalad ang mga anghel. Hindi nila na mayayakap ang mahal na Panginoon. Para lang silang kaluluwa, para lang silang nananaginip. Para lang silang nasa magandang pangarap. Para ka lang nananaginip na ayaw nang magising. Pero yun yung panaginip na totoo. Kaya nga sabi ng Biblia, ang mga namatay kay Kristo parang natutulog lang. Kaya yung kaluluwa mo parang nananaginip lang. Yun ang nasa Job 20 verse 8. Verse 8, ang buhay dito parang panaginip lang. Amen. At mga minamahal, pagkatapos dito, pang-ilan na yan? Pang-ilan na tayo? Pang-ilan? Ang 13, mga minamahal, ay yung pong tinatawag na greatest tribulation. Pagkatapos ng rapture, magkakaroon ng greatest tribulation dito, mga minamahal. Habang tayo po'y pinuputungan, habang nandun tayo sa langit, mayroong tinatawag na awarding ceremony. 3.5 years, mayroong awarding ceremony. Mayroong tinatawag na marriage of the Lamb. Ikakasal tayo sa mahal na Panginoon. Unang mangyari, habang nandun tayo sa langit, tayo po'y puputungan, gagantimpalaan bawat isa. Awarding ceremony. Walang hindi bibigyan ng gantimpala, lahat may corona. Bibigyan sila ng crown of life, crown of joy, incorruptible crown, crown of glory. Habang pinuputungan tayo sa langit, awarding ceremony, dito ay nagkakaroon ng greatest tribulation. Greatest tribulation, maminamahal. Lahat ng mga nabasa natin, Revelation 16, 1 up to 21, magaganap po yan, maminamahal, dito sa mundo. Pero tayo ay ginagantimpalaan, tayo ikakasal at meron tinatawag na marriage supper. Tayo sama-samang kakain sa isang malaking mesa. Nandun lahat ng mga mananampalataya, mahabang lamesa, at tayo po ay kapiling na mahal na Panginoon na makakasama niya sa kanyang apunan. Sa Revelation 19 verse 9, ikakasal tayo at pagkatapos noon ay yung tinatawag na reception, the marriage supper. At maminamahal ka, ano na tayo? Pagkatapos ng greatest tribulation, maminamahal, bababa ulit tayo kasama ni Kristo. Bababa tayo muli kasama ni Kristo at mag-ahari tayo dito ng 1,000 years. 1,000 years. Lahat ng mga naiwan sa rapture, lahat ng mga Kristiyano, maminamahal na hindi nakasama sa rapture dahil nagpalamig-lamig, maranasan nila ang greatest tribulation. Ang mga malalakas na lindol, habulin sila ng mga zombies, iinom sila ng dugo, maranasan nila yung hirap, walang makain, walang mainom, pahihirapan ka para magpatatak ka ng 666, pahihirapan ka, i-torment ka. Tapos, pag nakasurvive ka, hindi ka nagpatatak ng 666, pagbaba ng mahal na Panginoon, maglilingkod ka uli sa mahal na Panginoon, repeater ka, 1,000 years. 1,000 years kang repeater. Kung dito, 10 taon, 20 taon, hindi mo na matiis. Ang tagal naman bumalik ang mahal na Panginoon. Magpapalamig-lamig muna ako, babalik ako after 10 years, trabaho muna ako sa ibang bansa. Kung dito, hindi mo matiis yung 10 years, 20 years, 30 years. Pagdating sa millennium, repeater ka. 1,000 taong kang oobserbahan bago ka uli makarating sa langit. 1,000 years, maglilingkod ka. Sabi ng Zechariah 14:17, kapag hindi ka sumamba, umabsent ka, hindi ka pumunta para sambahin ang mahal na Panginoon, sabi, mawawalan ka ng ulan. At pag wala kang ulan, wala ka ng pagkain. Hindi sisibol ang pananim. Kasi babalik sa paradise sa mundo nun. Sa millennium, wala ng mga building, wala ng mga malaking gusali. Balik tayo sa paradise. Amen. Ngayon, hindi magbubunga yung mga tanim mo. Yung mga prutas mo doon sa lugar nyo kapag hindi ka sumamba. Sabi ng Zechariah 14:17, hindi magbubunga mga pananim mo dahil walang lalagpak na ulan sa inyo para hindi magbunga ang mga pananim mo. Kaya obligado kang sumamba. Lahat ng mga tao sasamba sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Sabi diyan sa Zechariah 14 verse 17. At pagkatapos ng millennium, maminamahal,
Aakyat na tayong kasama ng Panginoon at ang mundong ito gugunawin na, maminamahal, sa pamagitan ng apoy. Ito po ang gagawing dagat-dagatang apoy. 2 Peter. Uling talata, basahin po natin ang 2 Peter chapter 3, verse 10 up to 14. Kindly basahin natin. Ito ang Ito po sa 2 Peter chapter 3 verse 10 up to 14. Datapat darating ang araw na gaya na magnanakaw, na ang kasangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay nito ay mapupugnaw na ganito. Ano nga anyo ng mga pagkatao na rapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Na hintayin na ating hintayin pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Na dahil dito ang sangkalangitan ay naginingas, ay mapupugnaw, at mga bagay na sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpuan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. Amen. At ang kauli-ulian, maminamahal, the last, sabi rito, ay white throne judgment. Revelation 20, verse 14 up to 15, ang kauli-uliang magaganap ay ang paghuhukom. The white throne judgment. Lahat ng mga namatay, lahat babangon yan, mga nasa impyerno, mga nandun sa dagat, mga namatay sa dagat, lahat ng mga namatay, yan ay muling tatayo, babangon at harap sa hukuman ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sabi, ang hindi makita ang pangalan sa aklat ng buhay ay igagatong sa dagat-dagatang apoy. Amen! Kaya nga, maminamahal, mag-ingat po tayo. Sabi ng Banal na Kasulatan, huwag niyong iwala ang mga bagay na nasa inyo. Kindly itong uling talata, 2 John 1, 8 and 9. Dalawang talata na lang, last na yan. 2 John 1, 8 and 9. Ikalawang Juan, Kapitulo 8, talata 9. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang wag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo isang lubos na kagantihan. Ang sino mang magpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Amen. 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 Ang sabi rito, maminamahal, mag-ingat tayo at sa inyong sarili upang wag niyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan upang tanggapin niyo ang isang lubos na kagantihan. Ang sinumang nananatili, ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ng Diyos ay kinaroroonan ng Ama at ng Anak. Ibig sabihin, kung tayo mananatili sa doktrina ng church, sa doktrina ng ating banal na gawain, mananatili sa atin ang ating mahal na Panginoon Diyos. Amen! Kaya mag-ingat tayo. Sabi ng Biblia, even the very elect, they shall deceive even the very elect. Tandaan nyo, follow the leader. Follow the leader yan. Sabi ng Matthew 15:14, sabi, maminamal kayo mga bulag na taga-akay, kung mahulog kayo sa hukay, kasama kayo mahulog sa hukay. Pag ang leader nahulog sa hukay, mahulog din sa hukay ang kanyang tagasunod. Follow the leader yan. Kapag ang leader mo ay papunta sa langit, lahat tayo pupunta sa langit. Amen! Pero ang leader, pag papunta ng impyerno, lahat ng member niyan, papunta rin ng impyerno. Follow the leader yan. Nasa Matthew 15:14. Kaya nga, napakapalad natin, wala na tayong makitang ganitong gawain, mga minamahal. Ang ating pastor ay talagang dedicated, devoted, grabe ang sakripisyo. Wala na kayong makikitang pastor na grabe ang sakripisyo para tayo'y dalhin sa langit. Grabe, maminamahal. Kahit maglibot kayo sa buong mundo, wala na kayong makitang katulad ng ating mahal na pastor. Kaya nga, kung gusto mo ng langit, huwag ka nang umalis dito. Ito ang magdadala sa iyo sa langit, sa buhay na walang hanggan, sa piling ng Diyos. Amen. Tayo tumayo, maminamahal. Awitin po natin ang awiting, Here I Am.
At habang inihanda po natin ang ating mga dalangin, ang ating mga kahilingan sa ating malapangnon, magsisipo tayo. Mga minamahal, manalangin po tayo na manatili po tayo sa aral ng ating mahal na Panginoong Kristo, sa turo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay magsikap. Sabi kong kayo magsisipanatili sa aking salita, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Sabi, hingiin nyo ano man ang inyong hilingin at ipagkakalob sa inyo. Tayo po'y umawit, maminamahal. Minsan pa natin ialay ang ating sarili sa mahal na Panginoon. Sa awiting, Here I Am. Minamahal, magsisipo tayo habang tayo po ay papalapit sa paghiling ng ating mga kahilingan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magsisipo tayo, mga minamahal. Dedicated to the honor of your name. As your servant, I will wait for your command. Yes, Lord, hallelujah. I commit my trust in you, for you deserve it. Umawit tayo, mga minamahal, hallelujah. I will lie within the guidance of your word. And I long to be your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Yes, Lord, hallelujah. The book of truth is living in my heart. Hallelujah. Written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart. Written on its page from the beginning.
Lord, for me to play in my life. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, oh, here I am, here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, oh, here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, oh, here I am. Praise the Lord, hallelujah. Ano naman, nilangin kayo. Manalangin po tayo mga minamahal. Napakapalad po natin. Dinala tayo ng Diyos sa katotohanan mga minamahal. Dinala tayo sa tunay na pastor, sa tunay na iglesia, sa tunay na Diyos, sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, napakaraming mga church, napakaraming mga simbahan, napakaraming religion throughout the world, 2,400 religion throughout the world. Napakahirap hanapin ang tama. Napakahirap hanapin ang totoo, maminamahal. Ngunit napakapalad po natin, maminamahal. Ngayon, nasumpungan po natin, dinala tayo ng ating mahal na Panginoon sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, maminamahal, walang sino man ang makakapunta rito malibang ang Diyos ang nagdala sa kanya rito. Ibig sabihin, chosen people ka, maminamahal. Ikaw po'y bayang pinili ng Diyos. Sinabi ng Ephesians 1:4, before the foundation of the world, I have chosen you. Kaya ka narito, mga minamahal, ikaw ay chosen. Pinili ka ng malapang dinala tayo sa tunay na gawain. Kaya, mga minamahal, sabi, mag-ingat tayo, wag nating iwala ang bagay na nasa atin ngayon, mga minamahal. Baka tayo madaya, mga minamahal, ng maling mga turo, mga minamahal, na hindi sa banal na kasulatan. Kami ay panimisan na tayo manalangin, mami na mahal. Ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan, ano man ang ating mga nais, idalangin sa ating mahal na Panginoon. Sinabi ng John 15, verse 7, mami na mahal, kung kayo mananatili sa aking mga salita, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hilingin nyo ano man ang inyong hilingin at ipagkakaloob sa inyo. Sama-sama tayong manalangin, ano man ang ating kahilingan. Opo, dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mala Panginoon, narito po ang mga anak mo, mala Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa lahat ng aming mga kasalanan, dakilan Diyos. Linisin mo ang aming mga puso, mala Panginoon. Idinadalangin po namin na wag na po kaming mawala sa banal na gawain ito, pangawakan mo kami. Patatagin mo ang aming pananampalataya, mala Panginoon. Ang bawat salita mo'y mag-ugat sa aming mga puso, mala Panginoon, upang kami manatiling naglilingkod sa iyo. Pangawakan mo kami hanggang sa pagbabalik mo, mala Panginoon. Maging sa lahat ng mga kahilingan ng mga anak mo, mataglay nilang karamdaman, mga problema, ano man ang mga pangangailangan ka, mga kabagabagan, ano man ang mga hiniling sa iyo, malapan bago kami lumisan sa banal na lugar na ito. Sinabi mo sa iyong mga salita na ikaw ay hindi liko upang limutin ang aming mga mabubuting gawa, na kami naglilingkod sa iyo, mala Panginoon, ipagkakalabang mga kahilingan ng mga anak mo, mala Panginoon.
Pagpalain mo po ang iyong mga anak, pagpalain mo bawat sa amin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, lahat magsabing Amen. Maminamal patong natin ang ating mga kamay sa parting bahagi ng katawan natin na may taglay na karamdaman at ipatong natin isa nating kamay sa ating mga ulo, sa ating mga natitira mga kahinaan, mga kapintasan, at mga natitira nating mga kahinaan, ang mga nagiging hadlang, maminamal bakit hindi tayo makadalo ng 3 times a week, ipanalangin nyo yan. Alisin ng Diyos ang mga hadlang na yan, maminamahal. Sapagat sabi ng Biblia, kung hindi tayo magsisisi, hindi natin gagawin ang nais na malapang tatanggalin niya yung kandelero, yung opportunity of service. Maminamahal, balang araw, hindi na tayo tuluyang makadalo pag absent ka ng absent. Aalisin niya ang opportunity of service. Kasaway natin lahat ng gawa ng kalaban. Hallelujah. Demons of infirmities and diseases. Lahat ng gawa ng kalaban, mga kapangihina, palupaypay, alinlangan. Hallelujah. Demons of hindrances, poverty. Hallelujah. Problem. Lahat ng mga gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases. Cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng karamdaman. Lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. Hallelujah. Poverty, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Bless us, O Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, amen. Tumayo tayo, maminamahal, sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo tumatalon. Gaya ng sinasabi ng Biblia, maminamahal, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sumigaw tayo, maminamahal, na malakas, galing sa kibuturan nating puso, 3 beses, hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Pastor, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much, but there's Jesus loves you more. May baguhan ba tayo, maminamahal? Meron bang baguhan? Meron mga newcomer ba tayo? Kung wala, patuloy na po tayo, maminamahal. Kung po tayo ng ating special love offering, maminamahal, para po sa ating pong monthly bill, maminamahal. Tandaan niyo po, katulad ng lagi namin sinasabi, ang mga preachers po nagdadaan lang dito. Kami po ay bisita nyo lang, maminamahal. Ang ating pong pagbibigay, tayo po ang magbe-benefit sapagkat ito po ay pambayad natin sa kuryente, sa tubig at sa ating hinulugang pastoral house. Kaya tayo rin po ang nagbe-benefits nito, maminamahal. Tayo po'y manalangin, magbigay tayo, maminamahal, makibahagi tayo. Lalo na yung mga kapatiran natin na nakalimutan na yata yung kanilang vow para sa ating church, maminamahal. Mga 10 na lang yata nakakatupad. Yung mga nagbigay ng vow offering, maminamahal. Gawin natin yan, maminamahal, ang ating mga pangako sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin. Narito ang ating beloved Brother Freddy para lang ating special love offering at ating beloved preacher, beloved Lando sa ating mga announcement. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Ripicaluya. Tayo manalangin. O po dakilang Ama namin sa langit, sa matamis at maparang pangalan mo, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat kamay na magkaloob na special of offering at ibalik mo sa kanila ng makamilyong beses man na Panginoon. Ito ang aming samat dalangin sa matamis at maparing pangalan ni Jesus. Amen. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa
Amen. Praise God. Puri po ating Panginoon Jesus. God bless po. Ating beloved selected singers, that Diyos po siyang magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. Patuloy na po tayo sa ating announcements, sa ating minamahal na mga baguhan, minamahal natin mga bisita. Patuloy po minamahal ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayong 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na maaari niyo pong madaluhan. Tuwing araw po ng Merkoles, yan po ating midweek service. Nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, minamahal overnight prayer po ito. Nagsisimula po tayo na alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At kung araw naman po ng linggo, katulad kanina, nagsimula tayo na alas 9 ng umaga. Nagtatapos po ganito pong oras tuwing araw po ng linggo. Yan po yung ating regular na schedule. Minamahal natin pananambahan dito po sa ating pastoral house. Pag po natin kaliligtaan, minamahal yung ating webcast. Minamahal Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi po ito sa Facebook. Minamahal, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po yan ng gabi. Lunes hanggang Sabado. Bagay ating television program po, ito yung araw lamang po yan ng Sabado sa PTV Channel 4. Alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Papanood po ang Jesus Miracle Crusade sa Channel 4 po. Ito yung araw lamang po yan ng Sabado. At yung ating radyo program naman po sa Dako ng Maynila sa DCME. 15:30, talhapitan natin mga radyo. Sa AM band po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi. Hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal natin may schedule na ating mga radyo program, television program, may ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour, minamahal. Amen, praise God. O minamahal, praise God, meron po tayong lihas, sa may ibig magpalihas, may lihas po. Meron tayong counseling, may mga katanungan po kayo patungkol sa paglilingkod sa mga Panginoon. Lumapit lamang po sa ating beloved preacher Syria, dyan po, ating beloved ordained preacher, nakahanda po na kayo po ay kanyang paglingkuran. And praise God. Meron din pong bautismo, so hindi pa po na bautismo, may bautismo po. At yung bautismo po dito, libre, minamahal, wala pong bayad. At yung damit na suot-suot po, hindi po mababasa yan, na meron tayong ginagamit na baptismal robe. Amen, praise God. At minamahal, praise God. Mamaya po, pagkatapos sa closing prayer, mayroon po tayong napakahalagang pag-uusapan. May meeting po tayo, minamahal, sa lahat ng beloved choir, bagay sa minala kapatiran. May meeting po tayo, minamahal, may pag-usapan po tayo napakahalaga. Kaya huwag muna po kayong aalis, minamahal, sa lahat natin minamahal na kapatiran. Pagkatapos po ng closing prayer, minamahal, may meeting po tayo. Amen. Praise God. At minamahal, kung wala na po additional announcement, tayo tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinalapos, sa ating natapos sa matagumpay na pananambahan sa araw na ito. Maging sa ating pasamantalang paghiwa-hiwalay, and praise God. At ang inuulit, minamahal, may meeting po pagkatapos po ng closing prayer. Narito po, ating Belador Brad Paulo, upay panalangin ating pasamantalang paghiwa-hiwalay. Amen. Amen. God bless po sa ating beloved preacher, beloved brother Lando Montilla. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa mga banal siya makapangyarihang pangalan naming mahal na Piring Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos, simula hanggang sa natapos ng aming pananambahan malapay noon, narito po kami patuloy nagpupuri sa iyo. At salamat sa awitin ng beloved choir, sa matamis banal na presensya na ipinadama mo sa amin malapay noon. Tunay na kasama ka namin sa tuwing kami sumasamba sa iyo at higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan naming napakinggan na pag-aralan na dinala po ng mga ngaral na siyang pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa. Purihin ka Diyos. Salamat po Diyos sa mga kapatiran din namin na kasama namin sa pagsamba sa araw na ito. Purihin ka malapay noon. Salamat. At gumbabaan rin na kung payapa, ligtas sa mga anak sa lugar na ito. Ingatan mo po sila, makarating payapa, ligtas sa kanilang mga tahanan. Itong aming samo dalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po, Brad Paulo. Magkamayan po tayo, minamahal, ingat po sa pagtawid. Praise God. Tanda po yun, kaya amin iniibig. Ngunit mas iniibig po tayo na ating pinapay ni Jesus. Amen. Praise God.